Alright mga kapatid, welcome back po sa Coach Haji Vlog. Thank you po at God bless po sa lahat sa mga nakaka-appreciate. Sobrang thank you po. Sa nag-comment at saka nag-like, thank you. Buong puso po ako nagpapasalamat. Sa mabigat naman po ang damdamin regarding sa follow, okay lang po yon. Basta kahit like na lang po, sobrang pasalamat na po ako. Bigyan natin ng reaksyon yung mga bagay na lumalabas ngayon na ito'y trending na trending, di ba, mga kapatid? Reaction at opinion regarding so anong nangyari, di ba? Lumabas yung result ng examination sa LA kung bakit na dedo, di ba? Si Juan Paulo Tantoco. Okay po, bigyan natin reaction yan. Okay? Ito po, lumabas na. Kumbaga tawagin to mga kapatid, Auntie Claire, boom! Di ba? Lumabas na po. Kami po ay nalulungkot, nakikisimpatiya, nakikiramay po sa pamilya Tantoco sa nangyari kay Juan Paulo, ay bahagi tayo sa nalulungkot. Hindi po namin ito kinasisiya. Ang atin lang po, ibibigyan lang po natin ng reaksyon at opinion yung sinabi ni Auntie Claire sa kanyang first conference na gumagawa ng maling informasyon o nagpe-fake news ang ating VP Sara Duterte. Bigyan natin ng ganyan. Ito na po, lumabas na po, Auntie Claire, yung tamang result at tamang resulta kung bakit nadedo si Juan Paulo Tantoco doon. Anong naging result? Overdose po. Overdose po sa pulburon. Boom! Di ba? Iyon ang masasabi natin mga kapatid. Kasi di ba, minsan di ba sa atin, experience natin mga kapatid, lalo't darating nyo o dumarating o sa oras ng, di ba, yung paglipas ng bagong taon, di ba, kayo po na-experience nyo po yan minsan, di ba? Pag lumilipas, di ba, gumagamit tayo ng mga paputok, minsan yung mga light lang naman, di ba? Pero may mga bagay tayo nung yung mga kaibigan natin ginugulat natin. Yun lang, di ba? Na parang ipaprank natin, hahagisan natin ng di ba? Ng fireworks na pwedeng magulat siya, di ba? Kaso nga lang, yung kamay niya kumain ng suma na malagkit o kaya biko, paghagis niya hindi nahihagis, di ba? Doon pa rin sa kanya pumutok. Parang gano'n. Parang doon naging sumambulat. Parang gano'n yung nangyari kay Auntie Claire. Yung binalita, yung sinabi ng ating VP Sara, nagkaroon ng malaking krimen sa LA na kinasasangkutan ni Juan Paulo Tantoco na nagkaroon ng overdose sa pulburon. Yun sinagot kaagad ng palasyo sa pangunguna ni Jose Castro. Claire, boom, 'di ba? Lumabas na po yung result, 'di ba? Yung paratang niyo po na naggumagawa ng mga maling impormasyon at fake news ang BP Sara, lumabas na po yung result. Anong masasabi niyo po? Fake news ba ang ating BP Sara? Regarding do sa kanyang sinabi na mayroong naganap na krimen at na overdose sa pinagbabawal na pulburon. Boom! Di ba? Yun, sa'yo, di ba? Sa'yo pa rin yun, sasambulat yung sinabi mo. Ibig sabihin, kasi may tanong nga, di ba? Baka naman po kayo ang totoong nagpi-fake news. Kasi wala pa naman kayo. Pero sa inyo yan bumalik eh. Kaya sabi nga, di ba? Ang gaba, dili magsaba. Yan, bumalik na po sa inyo yung ganyan. Kaya, sana naman, bilang clear, i-clear nyo po yung sinabi nyo. Diba? I-clear nyo. Ito na yung tamang pagkakataon para ma-clear nyo yung sinabi nyo na nagpipake news ang BP Sara. Dahil lumabas na po yung resulta na talagang may nangyaring krimen. Ang kakuan nga lang dito mga kapatid, nakakalungkot dahil may taong na biktima na overdose. Kaya nakikisimpatiya tayo, nalulungkot tayo, hindi tayo natutuwa. Pero dito natin napatunayan, di ba? Dito natin nakita na yung ilang mga personalidad katulad ni Cathy Binag at saka ni Agent Morales, tumutugma, nagsasabi ng totoo, nagsasabi na talagang may gumagamit na katulad nung nangyari di ba, kay Miss Cathy Binag, di ba? Inalok pa siya after nung paglabas siya sa CR, nag-abot sila sa loob, di ba? Do you like this sound? Sabi ni, di ba, ng First Lady. Sinabi ni Miss Cathy Binag yan. Ang sagot ni Miss Cathy Binag, no, I don't like, di ba? Di ba? Doon, napagtanto-tanto, napagkuhan natin na talagang totoo. Di ba? Kasi bahagi sa siya sa kasama ni First Lady si Juan Paulo Tantoco doon sa ginanap sa LA, di ba? At doon din sa hotel na nangyari 'yon, di ba? Katulad ng sinabi ni Agent Morales, di ba?
na nakita niya, mayroong lumapit sa kanya na ganito ang nangyari. At napanood naman natin yun. Doon natin nakakuha na talagang may, hindi pa natin masasabing totoong-totoo pero parang nakikita na natin yung paglilinaw. Lumilinaw na. Sabi nga ni Auntie Claire, bagamat hindi pa puting-puti, pero papunta na sa puti. Yung pala, papunta na sa di ba? Joke lang po Kasi yan ang sabi niyo po papunta na sa paputi. Pala paputim. Paputim. O kaya mga kapatid, ito lang masasabi ko. Auntie Claire, boom, boom. Di ba? Sa'yo rin bumalik. Kaya nga sabi nga, diba? Ang gaba, dili magsaba. Bumabalik po yan. Nagbigay ka po ng konkretong pahayag, konkretong mensahe na fake news ang BP Sara. Lumitaw yung result. Totoo pala. Paano na po yan? Auntie Claire, boom! Diba? Kaya nakakalungkot mga kapatid. Yung mga ganitong klase na sa gustong mapagtakpan, di ba? Kaya gagawa ng mga tinatawag na taktika para mailihis. Pero hindi natin sinasabi na, di ba? Tayo nagtatanong lang. Pero doon sa part na yun, kasi nakita natin mga kapatid, ito obserbasyon ko lang po to, sarili ko lang opinion. Di ba? Last week, inilutang nila yung mga magsasabong tungkol dyan sa Taal na doon daw hinulog, di ba? Nag-examination sila. Ang napansin natin doon mga kapatid, sariwa yung sako, bago. Tapos yung mga ganun, di ba? Parang akala nila kailan lang tayo ipinanganak, di ba? Kailan pa yun nangyari? Dapat lumot-lumot na yung sako, di ba? Yun mga kapatid, obserbasyon ko, gusto nilang i-divert yun sa usapin na yun. Baka lang po, nagtatanong lang po ako, baka lang po na nabalitaan nila, maglalabas na ng result ang LA regarding doon. Kaya nagpalutang sila ng panibagong usapin para ma-divert ba. Pero ang nangyari, naunahan sila o baka nauna sila pero lumabas yung totoo, di ba? Kaya nga hindi nag-aano ngayon sabong, di ba? Tapos ikinukunik pa sa Duterte, di ba? Na may di ba? Ang linaw naman mga kapatid. Gusto nilang pagtakpan yung isang parte. Ako yung nagtatanong lang, opinion ko lang po yun Opinion ko lang po yun. Parang gusto niyang i-divert doon para mawala yung attention sa part na yun. At pag may lumabas man na gano'n, na resulta, alam na, siguro tingin ko lang alam nilang may lalabas sa iyo. At yung pagpunta, hindi kasi kumpirmado na ito mga kapatid, pupunta sa US ang ating Pangulo kasama at ang ating First Lady dyan, sigurado. Bibisita po doon at 20 po itong July hanggang 22. Hindi natin alam kung anong mga agenda, di ba? Pero opinion at reaction natin, sarili nating opinion, hindi natin alam. Baka lang may connection sa part na yon, baka gustong pakiusapan o ano pa man. Siguro meron silang pagmimitingan ni President Trump. Alam naman natin, si President Trump, ayaw ng isang tinatawag na Addictus Benedictus sa Fulboron. Kaya di natin alam kung ano man ang kanilang pakay. Baka nga sa isang parting bilateral committee o meeting nila, pero sa sarili nating opinion, baka lang. Kaso nauna na yung result na ilabas ng LA, na inilabas ng bilyonaryo. Thank you sa bilyonaryo na ilabas niya sa TV5 na ilabas yan. Kaya makikita natin na yung mga collaboration, katulad ni Scott Binag, ni Edwin Morales, tumutugma. Kaya panawagan nga po ni Rowena Ganson, Attorney Rowena Ganson, magpa-health foreign test yung mga kasama ni First Lady. Kasi kasama niya po yan si Juan Paulo Tantoco doon sa LA. At doon sa hotel na kinaganapan, nandun din ang First Lady. Kaya nawa, ito nga po, Auntie Claire, boom! Boom! Thank you at God bless. Sana lagi yung sinasabi, pag mali, pag tama, doon tayo magsama-sama. At God bless sa lahat at ingat po tayong lahat. Thank you, thank you.